Magandang umaga sa bawat isa at muli, ito si Ginoong Baltasar at tayo ay dadako na naman sa panibagong edisyon ng ating talakayan para sa oras na ito. At ang ating pag-uusapan sa oras na ito ay patungkol sa isang posisyong papel. No? Kapag sinabi natin posisyong papel ay paano nga ba ikaw gumawa ng isang posisyon? O paano ka nga ba gumawa ng iyong opinyon patungkol sa isang issue na pinaninindigan mo? Ngunit balikan natin ang ating talakay. Ng ating pinag-uusapan ay tungkol sa akademikong pagsulat. At kapag sinabi nating akademikong pagsulat, ito ay pinagbabatayan ng isang kailangan meron kang ebidensya, di ba? Sabi ko nga dapat katotohanan, may ebidensya para masabi natin na ito ay totoo o ito ay sa English ay facts. So dito, sa ating pag-uusapan, paano naiuugnay ang isang posisyon sa isang akademikong pagsusulat? Kasi pag sinabi po natin akademikong pagsulat, meron siyang katotohanan, no? Meron siyang ebidensya. Ngunit ang isang posisyong papel ay nagbibigay ka ng isang opinion eh. So, tunghayan natin, no? Paano nga ba ang isang posisyong papel? Ito yung mga dapat nating matutuhan, no? Yung mga nakalagay dito. Yan. Ito yung mga bagay na dapat nyong matutuhan sa oras na ito. At dapat natutukoy nyo ang katangian ng isang akademikong pagsulat na bibigyan nyo ng kahulugan ang isang termong akademiko na may kaugnayan sa piniling sulatin. At ang isang posisyong papel ay isang uri ng isang akademikong pagsusulat. Ngunit sa bahaging ito paano nga ba naging isang uri ng akademikong pagsulat ng isang posisyong papel? So, tunghayan natin, no? Paano nga ba ito naging bigyan muna natin ng definisyon. Ano nga ba ang posisyong papel? Kapag sinabi natin posisyong papel, ano nga ba ito? Sabi dito, isang sanaysay na naglalahad ng opinyon hinggil sa isang usapin, karaniwan ng author o isang tiyak na entidad tulad ng isang partidong politikal. Ginagamit ito sa isang malaking organisasyon upang isa publiko ang mga opisyal na paniniwala at mga rekomendasyon ng pangkat. So sa sa bahaging ito yung kahulugan ng posisyong papel. Ngayon ang tanong ko, paano naiugnay ang isang posisyong papel sa akademikong pagsulat? Dahil sabi dito, ang posisyong papel daw ay isang naglalahad ng opinyon. Ngunit ang akademikong pagsulat ay hindi po nagbibigay ng isang opinyon. No? Paano naiuugnay ang isang posisyong papel sa isang akademikong pagsulat? Kasi kapag sinabi natin opinyon, hindi mo to pwedeng sabihing totoo. Kasi opinyon no? Halimbawa, pag sinabi ko, ay maganda ka. Sa aking paningin, maganda ka. Pero sa paningin ng iba, hindi ka maganda. So, di ba kasi sabi nila, ang kagandahan ay nasa mata ng tumitingin. No? Pag sa wikang Ingles, ay ika nga nila, subjective. No? Hindi po ibig sabihin na maganda ka sa paningin ko, maganda ka na sa paningin ng lahat. O maganda ka na sa paningin niya. So, tulad din po ng isang opinion, hindi ibig sabihin na ito ang opinion mo hinggil sa isang paksa o sa isang issue, automatic ko, dapat ito na. O eto na yon. So, ibig sabihin, ano nga ba ang isang posisyong papel? Paano nga ba ito may uugnay sa akademikong pagsulat? Yan. Balik tayo, no? Ano nga ba ang isang dapat nilalaman ng isang akademikong pagsulat? Diba dapat ito ay nagpapakita ng katotohanan, ng ebidensya, diba? So, ibig sabihin, isang posisyong papel ay nagpapakita ka ng isang opinyon hinggil sa isang usapin, karaniwan ng author o isang tiyak na entidad tulad ng isang partidong politikal. Ibig sabihin, nagbibigay ka ng opinion mo, pero nagbibigay ka ng basihan kung bakit ito yung opinion mo. No, hindi lang siya basta opinion. Hindi lang siya basta nagbigay ka ng isang opinion. Nagbigay ka ng basihan sa iyong opinion. So dito, dako tayo. Ano nga ba ang mga batayan ng katangian ng isang posisyong papel? No? Paano nga ba natin mabibigyan ng katangian ang isang posisyong papel? So, ang unang katangian ng isang posisyong papel, depenadong issue. Pag sinabi natin depenadong issue, ang posisyong papel ay hingil sa mga controversial na issue. Mga bagay na pinagtatalunan ng tao, ang issue ay maaring mula sa isang partikular na okasyon o isang nagaganap na debate. Ibig sabihin, defined, no? Na-defined mo yung issue. Ibig sabihin, may pinagbasihan ka sa issue. Hindi yung basta kinuha mo na kay Aling Nena yung issue. Hindi yung basta na kinuha mo lang sa kanto yung issue. Binigyan mo na definition yung issue. Pinakita mo na ito dapat yung mangyayari sa issue. Halimbawa, isang kaibigan, no, binigyan mo na definition. Bakit
Bakit mo bibigyan, ano yung 10 milyon na doon sa isang kaibigan na yon? So, ibig sabihin, binigyan mo ng definisyon. Bakit ito, na bakit hindi dapat bigyan ng fund ang ating Vice Presidente Sara Duterte sa isang kaibigan, di ba? O bakit hindi? At binigyan mo to ng definisyon. Bakit? Bakit ito ang iyong opinion? Ibig sabihin, nagbigay ka ng opinion, pero depinado. Binigyan mo ng definition. Binigyan mo ng ebidensya. Ebidensya ba? Char. Yan. So dito, klaro yung posisyon mo. Kasi, alam naman natin, no, mga kapatid na nanonood, alam naman natin na ang bawat bagay ay lagi tayong merong posisyon. Wala pong gitna. No? Ako'y naniniwala na wala pong taong gitna. No? Wala pong gitna sa oras na ito. Sa pag sinabi natin nagkaroon ng isang posisyong papel, wala pong gumigitna. Laging meron kang posisyon diyan. Lagi kang merong opinion diyan. Ngayon, dapat klaro yung opinion mo, klaro yung posisyon mo. Hindi dahil ito kasi sabi ng nanay ko, dapat ganito. Ito kasi sabi ng kapatid ko, dapat ganito. Kasi yung kaibigan ko, ito. No, klaro yung posisyon mo. Bakit ito yung posisyon na meron ka? At kaya mo siya, balik tayo sa number 1, balik tayo sa una, kaya mo siya bigyan ng definisyon. Sumunod dito, mapangunbinsing argumento. No? Sabihin, kung kaya mo siya bigyan ng definisyon, kaya mong magbigay ng argumento. Yan. Para po sa kaalaman ng lahat, wala pong masama sa argumento. Ang kadalasan po, ang argumento ay tinitignan parang negatibong tignan. No? Ang tingin ng bawat iba, pag sinabi nating argumento, negatibo, ay ayoko may pagka-argument sa'yo. No, guys, no? Wala pong masamang magbigay ng argumento. No, meron po tayong tinatawag na magandang argumento. Nagkakaroon kayo ng magandang talastasan. Nagkakaroon kayo ng mga magandang ideya patungkol dito. At ito yung tinatawag natin healthy argument. Pag sinabi natin healthy argument, ito yung mga argumentong maganda at maayos. At itong argumento na to ay dapat naman po, no? Halimbawa, pag tayo nagkakaroon ng talastasan sa klase at kayo ay sumasagot hingil sa aking sinasabi, nagkakaroon tayo ng argumento sa isa't isa. At alisin po natin yung konotasyon na kapag sinabi natin argumento, problema. O alisin natin yung konotasyon na pag sinabi natin argumento, kumukontra siya sa'yo. Yan. So, ibig sabihin, dapat mapangumbinsi yung argumento mo. Paano mo sila mapapaniwala? No, bakit mo sila maihikayat sa posisyon na meron ka? Sumunod dito, para maging mapangumbinsi ang argumento mo, ang unang-unang meron ka, matalinong katwiran. Upang maging matiyak at mapakumbisi ang iyong argumento ay masundan ng mababasa ang isang argumento, kailangan na malinaw at mapaliwanag ang pangunahing puntong sinusuportahan sa posisyon. Ibig sabihin, hindi lang basta katwiran eh. No, ano ba yung mga katwiran? Di ba? Halimbawa, ba't ka na late ng uwi? Kasi po, ganito eh. Kasi ito eh. Ibig sabihin, matalinong katwiran. No? Halimbawa, kasi bakit ganito yung nangyayari sa kabataan ngayon? Dapat ganito kasi dati nga kami ganito, bla bla bla. Dapat maayos yung katwiran na meron ka. Maayos yung pangangatwiran mo. Hindi yung nagbase ka lang na kami nga dati, hindi nga kami ganyan eh. No? Hindi yung ganon. No? Hindi po kasi yun isang sapat na katwiran na dahil nung panahon nyo dahil nung panahon dati ay naging okay to, dapat okay din to sa panahon ngayon. No? Hindi po yun ay sa matalino katwiran. So, ibig sabihin, dapat parehas nagbe-benefits. Halimbawa, yung nasa kabilang panig at nasa panig mo, dapat parehas nagmi-meet yun, no? Para magkaroon kayo ng matalinong katwiran. Siyempre, para magkaroon ka ng matalinong katwiran, dapat solido ang ebidensya mo. No? Ika nga, di ba? Ika nga sa nausong salita nung panahon ng eleksyon, dapat meron tayong resibo. Meron kang ebidensya. Hindi yung basta ito lang, no? Dahil sinabi nito, dahil sinabi ni Genyon, sinabi ni Gento, sinabi ni Ganyon, biglang okay na agad, no? Hindi po. Dapat solido, dapat may ebidensya tayo at may kontra-argumento tayo dito. Hindi po masamang kumontra sa argumento. Kasi pag kontra sa argumento ay nagkakaroon ng matalinong talastasan. No, kapag nagkakaroon po ng kontra-argumento ay nagkakaroon po ng matalinong usapin. At maganda po yun, no? Maganda po na nagkakaroon kayo ng palitan ng argumento dahil sa ganoong panig o sa ganoong banda ay kayo ay parehas may natututuhan. Parehas kayong may nakukuha. Parehas kayong may nalalaman. At isa po yun, no? May kontra.
argumento, no? Kailangan din isaalang-alang ng author ang mga salungat na pananaw na maaring kanyang i-accommodate o pabulaanan. Ibig sabihin, kuhain mo rin, no? Maglagay ka rin ng mga parte na kontra-argumento dito. At syempre dapat, no, angkop yung tono natin, no? Pag sinabi natin tono, nasa isang page kayo. Kung sa libro to, nasa isang pahina kayo. Isang hamon para sa isang manunulat na posisyong papel ang pagpili ng tono sa pagsulat na nagpapahayag ng sapat ng kanilang mga damdamin at ng hindi nagsasara ng komunikasyon. Ibig sabihin, dapat nasa same page kayo, nasa same tone kayo. Angkop yung tono na sinasabi mo. Halimbawa, lagay natin maglagay tayo ng issue patungkol sa yung kay yung kay Carlos Yulo, 'di ba? Dapat angkop yung tono na meron tayo, 'di ba? Kasi hindi natin pwedeng ilagay yung pahina na sabihin natin, dapat ganito kasi yung nangyayari eh. Dapat ito kasi, dapat nagbibigay ka pa rin sa magulang mo. Dapat may angkop na tono. Naiintindihan natin yung parehas na panig. No, hindi yung panig lang ng nanay ni Carlos at hindi lang yung panig ni Carlos, no. So dapat parehas. Angkop yung tono na meron kayo. Ngayon, sa pagsulat ng posisyong papel, ano ang mga bagay na kailangan natin? Una, pag ikaw ay susulat ng posisyong papel, pumili ka muna ng paksa. Alamin mo muna na mabuti yung paksa na susulatin mo. So, ibig sabihin, yung topic na pagsusulatan natin. Kasi, mahirap maglagay ng isang posisyon nang hindi mo alam yung paksa na sinasabi mo. Ibig sabihin, mahirap maglagay ng iyong stand, no? Ika nga nila sa wikang Ingles ay stand. Mahirap maglagay ng iyong stand nang hindi mo alam yung kung ano yung pinag-uusapan natin, di ba? Nakaranas ka na ba na nagbibigay ka ng opinion mo tapos sinabi ng kaibigan mo, hindi mo naman alam yung pinag-uusapan natin, ba't ka nagsasalita dyan? Di ba? Parang ang hirap, no? Ang sakit, no? Para tayong nasampal ng benteng kamay, di ba? Kasi sobrang kaya dapat pumili, no? Pumili ka ng paksa na dapat alam mo. Kasi papanindigan mo yan no? Hindi kailangan mong kailangan mong ipanindigan yung bahaging yan So pumili ka ng paksa na dapat kaya mong depensahan. At magsagawa ng panimbalang pananaliksik. At syempre, pagkapili mo ng paksa, no, hindi naman lahat alam mo. No, hindi naman agad-agad alam mo lahat, no. So ibig sabihin, magsagawa ka ng pananaliksik mo. No, research din pag may time. Hindi lang po subject ang research. No, hindi lang naman subject ang research, no. Dapat matutunan nating manaliksik. Kasi mga anak, no, mahalaga po, no, matalino ang taong inaalam muna yung ginagawa niya kesa yung taong gawa lang ng gawa. So dapat matutunan natin na alamin muna kung ano yung paksang pinag-uusapan natin. Hindi yung kesyo ito agad, kesyo ano yun. So marami yan, di ba? Kapag may isyong panlipunan sa comment section, kesyo ito agad, yung stand nila, ito yung palagay nila. Tandaan nyo ang opinion po ay subjective, no? Tandaan po natin, ang opinion ng isang tao ay hindi naman po siya agad-agad i-honor hanggat walang ebidensya. So magawa ka na pananaliksik mo para may ebidensya ka. At hamunin ang iyong sariling paksa. Yan, mahalaga to. No, hamunin mo yung stand mo. So, ganito, no? Ito mahalaga to. Tandaan nito pag di-defense kayo. Ito, magagamit nyo to sa research nyo. Subukan yung hamunin yung sarili nyo. Hindi naman magbabato-ba-topic ka sa salamin. Mahirap yon. Mahirap yung magbato-ba-topic sa salamin. Hindi ganon. No? Bigyan mo ng hanapin mo yung bahagi na kontra-argumento sa paksa na meron ka. Kaya nga sabi kanina may kontra-argumento kontrahin mo yung sarili mo doon para alam mo na kung paano mo sasagutin o paano mo ita-take stand doon sa posisyong papel na yun. So, balik tayo sa pangalawa, no? Manaliksik ka para mahamon mo yung iyong sarili. At sumunod dito, ipagpatuloy ang pangongolekta ng mga suportadong ebidensya. Kaya nga tayo diba? Nag-review related literature. Ay upang magkaroon tayo ng suportang ebidensya. Upang may pang-ebidensya tayo sa isang bagay na yon. So, dito, pagpatuloy may pangungulekta at sumuporta ka ng ebidensya, mas maraming ebidensya, mas maraming nilalaman, mas marami tayong makukuha o matututunan. O marami tayong mailalagay sa ating posisyong papel. At, tsaka ka gumawa ng iyong balangkas. So, balik ulit tayo sa tamang proseso ng pagsulat, di ba?
Yung 1 to 4, pre-writing yon, no? Tapos mag-actual writing tayo, actual na pagsusulat tayo, gumawa ka ng balangkas mula sa iyong sinaliksik. No, mula sa iyong sinaliksik, dapat maagawa ka ng tinatawag nating balangkas. So, paano ka nga ba maagawa ng balangkas? So, ito po yung format sa paggawa o pagsulat ng isang posisyong papel. Ipakilala mo ang iyong paksa, impormasyon o kaligirang impormasyon tungkol sa iyong paksa. Ipakilala mo mabuti ito, i-define mo to, saan ba ito nakuha, anong website ba to, anong link ba to, anong issue ba to, ang lipunan na to. Maglista ka ng mga posibleng pagtutol sa iyong posisyon. Pwede kang magtanong-tanong, maglagay ka sa isang pangungusap na patanong. Nung ilagay mo siya kahit pasanaysay, di ba? At tsaka mo depensahan, no? Kilalanin at suporta ng ilang salungat na argumento. Tapos ipaliwanag mo kung bakit ito ang iyong posisyon, no? Ipaliwanag kung bakit ang iyong posisyon ang siyang paring pinakamainam sa kabila ng lakas ng mga kontra-argumento. Tsaka lagumin mo lahat. Pag sinabi natin lagumin, bigla mong balikan yung mula A hanggang D. No, mula mo siya ibabalik kasi ilalago mo siya. Ibig sabihin, isa-sum up mo siya, isa-summary mo siya. Lahat ng mga sinulat mo, hindi mo uulitin lang ha. Iba po yung inulit mo sa sinamary mo. Sabihin, upang magbigay ka ng pagsasara. At tsaka mo isulat ang iyong posisyong papel. So, ito po yung bahagi kapag tayo ay nagsusulat ng isang posisyong papel. At mga mag-aaral, no? Dahil dito na naman tayo sa bandang dulo ng video na ito. No, sa bandang dulo ng video na ito, mamimili ka lang sa mga isyong panglipunan nandito sa taas. Ayan, nandito sa taas na meron ako 1, 2, 3, 4 ay dapat mong magbigay ng iyong posisyon. Mamimili ka lang ng isa ha, patungkol sa kung ano yung stand mo. No? At kailangan mong magkagawa ng isang posisyong papel na isusulat mo sa ating comment section. Babasahin ko yan. Ha? Titingnan ko yan mga mag-aral kung nagawa nyo ba ng tama ang isang posisyong papel. Nawa ay may natutunan na naman kayo sa ating talakayan ngayong araw na ito. At ang nais ko na mas matutunan tayo sa kabila ng walang pagpasok o sa kabila ng mga suspension ng klase, nawa ay kayo ay may natutuhan sa akin patungkol sa isang posisyong papel. At dito, nais kong sabihin, wala pong masama sa mga opinion natin. Pero dapat, kaya mong panindigan yan. At para mapanindigan mo ang iyong opinion, kailangan mo ng ebidensya para makagawa tayo ng posisyong papel. Tandaan mo, walang masama sa opinion, basta may kadakip ka na ebidensya. Muli, ito si Ginoong Baltasar na nagsasabing, ingat, ay iba pala yan na. Basta buhay-buhay tayo mga idol. So, salamat sa panonood at paki-comment na lang yung mga sagot niyo dito. Salamat, paalam.